Naunahan ng Lakers ang Memphis sa trade kay Dorian Finney-Smith. Ilang araw na tong nasa discussion ng Memphis na kukunin nila. Inaccept ng Brooklyn si D'Angelo Russell. Kasama ni D'Lo si Maxwell Lewis at 3 second round pick para kay Dorian Finney-Smith at Shake Milton. Tinanggihan ng Nets ang offer ng Memphis na protected first round pick at second round pick sa 2025. Kasama pa doon si Luke Kennard na ang reason ng Brooklyn kaya nila tinanggihan yung sa Memphis dahil isa sila sa mga top team ng NBA at yung draft picks nila papatak lang din sa baba at least number 26 sa first round. Nasa Brooklyn pa yung rights na makuha yung draft picks galing sa Houston, OKC at Suns. Ito yung pinag-aagawan na draft picks. Base kasi sa mock draft, mapupunta yon sa Brooklyn. Sa ngayon, hindi naman ini-expect na magiging top team yung Houston. May total ng 31 draft picks ang Brooklyn sa loob ng 7 taon, 15 sa first round at 16 sa second round. Si D'Angelo expected iba-buy out ng Nets or siya yung prime candidate dahil nga di umano magtatank sa second part ng season yung Brooklyn. Hindi nga lang alam kung tatanggapin ni D'Lo yung buyout offer dahil kapag ginawa niya yon, bababa ang value niya sa market. Magiging minimum contract player siya ay nasa 28 or 29 years old pa lang si D'Angelo. Katulad lang din ng rason ni Ben Simmons kaya ayaw niya magpa-buyout dahil babagsak yung kanyang kontrata. Kung yung iba naghahabol ng championship, si Ben Simmons hindi. Kontrata yung hinahabol niya. Saka, isa sa mga balita dati, sentro ang kukunin ng LA para kay AD. Si Finney-Smith naman ang isa sa mga top 3 and D player sa ngayon. 10 points, 4 rebounds, 45 and 43%. Upgraded version ni Bando sa defense kasi si Finney-Smith tumitira or umi-score kapag kailangan. Si Bando mostly talaga sa defense. Si Shake Milton naman nasa 7 points, 3 assists, 46 and 39%. Meron pang isang player na nasa trade block ng Brooklyn, si Cam Johnson. Ang gusto ng Nets na maging kapalit niya ay multiple first round pick. So kapag dalawa na, multiple na yon or marami na. Okay si Thunder yung expected na makakakuha kay Cam Johnson kung sakali. Hindi ko rin magets doon bakit yung San Antonio marami rin naman first round pick pero hindi sila nagtitrade ngayon basta-basta. Para sa non-all-star player, marami na yung multiple first round pick kahit dalawa na yon. Si Cam Johnson nasa 19 points, 4 rebounds, 3 assists, 49 and 42%. Kung sa OKC mapupunta si Cam Johnson, mapipil niya yung rotation spot na kulang sa Thunder. Meron silang legit starting 5. Si Cam Johnson pwedeng umikot sa starting at second unit. Yung kasi ang role niya dati sa Phoenix Suns. Base pa doon kaya nag-decide din ng Lakers na i-trade si D'Angelo ay dahil naging komportable na sila kay Max Christie. Mula kasi ng 7 points per game, nitong December naman naging 10 points per game si Christie. At sa last 4 games, naging steady naman si Max Christie sa 14 points, 51 and 47%. Tapos nabuhayan pa si Gabe Vincent. Sa last 5 games din nilalagay si Christie sa starting unit ng Lakers kasama si Austin Reeves. Sila kasi yung compatible pair sa guard lineup sa starting unit. Si Reeves naman nakuha na niya yung matagal niyang hinihiling ang maging point guard. Since wala na si D'Lo sa lineup, solo na niya ang point guard role.